So ayan, unang-una, nais ko kayong batiin ng isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang hapon, saan man tayo panig ng mundo naroon ngayon. Okay, at always sana ingat-ingat po ano man ang ginagawa natin sa oras na ito. Alright, kung mapapansin nyo na yun nga, may na-post ako sa unang part ng video na kung mababalikan natin na yung tungkol sa Canada is scam nga ba? So ayun, mayroon tayong isang kababayan na nag-viral, maybe way back 6 months ago, or yun nga na nagbigay tayo ng ating sariling opinion at reaction sa kanyang mga nasabi about sa Canada. So kaya ito tayo para ipagpatuloy ang iba pa nating reaksyon at komento o sariling opinion sa kanyang mga nasabi about sa Canada or sa kanyang mga na-experience about sa Canada. Kung mapapansin nyo dun sa last or dun sa first part ng video natin na na-post natin sa ating profile o sa ating FB, na yun nga hanggang doon sa last part na ang Canada sa mga hindi pinalad ang buhay dyan sa Pilipinas. So tapos na natin yung reaction yun at kung mapapansin nyo kung ano yung naibigay kong thought or opinion sa part na yun. At so itutuloy natin yung ibang yung karugtong ng part ng sinabi niya. So which is pakinggan nyo po ito at ating bibigyan ng reaction or opinion or comment o sariling opinion. So kung ano naman yung masasabi natin about dun sa sinabi niya ito. Pakinggan nyo po. Sa mga student naman, nasa sa inyo naman yan, pero at least magdala kayo ng 2 million pesos to 3 million pesos para makasurvive kayo dito. Dahil mahirap maghanap ng trabaho dito kapag student ka. Okay, ayun. Yung tungkol sa sinabi niya sa mga student naman, no. So ayan. So kumpletuhin natin para maibigay natin yung ating reaction or sariling opinion sa part na yon. So Ang hinahanap ng mga employer is full-time. Mahirap pag part-time lang, wala kang makikita. May makikita pero bihira lang, marami kang kakompetensya. Marami akong kakilala, nagkakas-jobs na ngayon. Pumapasok dyan, sa school dyan, sa fan show. O, sa western. Bawal yun, bawal yung ginagawa nila kasi nga wala silang makitang trabaho. Hindi nyo nag-egets. okay. Ayun, yung tungkol sa kanyang nasabi about sa student na ayun nga kailangan mong magdala ng 2 milyon. So, yun nga, bago ka talaga ma-approve sa pag-apply mo bilang student permit or student visa, talagang kailangan nilang makita na mayroon kang enough fund or enough na pondo para sa iyong pag-aaral dito sa Canada na para ma-prove mo na kaya mong ma-sustain yung pag-aaral mo at yung pamumuhay mo bilang estudyante dito sa Canada. So, may tama naman siya sa part na yun. Tama nga na yun. The easiest way ng or pathway papuntang Canada is student visa. Yan, totoo po yan. Pero yun naman the expensive way naman. Yun yung pinakamadali pero pinakamahal. Madali sa may mga pondo o pera or sa mga estudyanteng nag-a-apply na makakahanap din sila ng institution na pwedeng mag-sponsor sa kanila. So, halfway yan eh. So, kailangan mo rin makahanap ng isang institution dito or isang eskwelahan na pwede or isang makakapag-sponsor sa'yo para makapag-aral ka dito. Totoo yun. So, hindi din ganun kadali na makapagpa-approve ng bilang maging student visa ka. So, bukod sa yon, siguro sa ibang madali yung part na yon pag may pera ka talaga. So tama yun ang sinabi niya na kailangan mo talaga ng malaking halaga at yun na nga dahil sa program nila na kailangan mo magpakita ng enough or sufficient fund ng kaya mong masustain yung 2 years na pag-aaral mo dito sa Canada. At tama yung sinabi niya na hindi rin ganun kadali makahanap ng trabaho. May makakahanap ka nga ng trabaho pero ina-allowed lang ang isang student visa na 20 hours per week. So, kailangan nasa 40 hours per week ka lang, hindi ka pwedeng sumobra kasi student visa ka nga eh. So, binibigyan lang chance para makapagtrabaho. Pero hindi mo kayang i-sustain yung
yung daily life na kung doon mo lang kukuhanin sa sa side job mo or tatrabaho mo at the same time nag-aaral ka. Kaya hindi pa rin talaga makakasapat kung wala kang enough or sufficient fund na tinatawag, or kaya nga nila bago i-approve government ng Canada na may enough fund ka na kaya mong i-sustain. Kaya tama yung nasabi rin niya na nagka-cash base na yung iba, na illegal nga yung gano'n, na hindi talaga po pwede yun yung cash job na ano, kasi bawal yun, kumbaga yung tinatawag na under the table. So pag na caught ka sa mga ganong aspects, pwede kang mapauwi. So kasi bawal nga talaga yung ganun. So kailangan mo rin ipakita na yun, na yung lang yung oras na ipinapasok mo sa mga pwede mong mapasukan. Tama naman talaga yun. Tama may punto siya sa part na yun, yung sa na pag-estudyante kailangan mo ng ganong kahalaga, which is yeah, correct, tama yung sinabi niyang part na yun. Pero hindi ko naman discourage yung mga gustong mag-apply as a student visa here in Canada. Kung talagang may enough fund kayo, why not? Or makahanap kayo ng sponsor nyo here na isang institution na magiging ka-tie up nyo sa pag-aaral nyo at the same time, di ba? Kasi ganun nga yung magiging basis or program na hinahanap ng Canada bilang sa student visa. So ayun, tama yung part na yun. So but hindi ko discourage na wag na lang pumunta, wag na lang mag-aral, kasi malaking it depend po sa atin or sa inyo, no, sa status ng buhay, no, kung kaya nyo sustain. So ito naman yung iba pang part na sinabi niya. Pagpatuloy po natin. Pupurol nyo din ay. Ang isa pang ayaw ko dito sa Canada, alam nyo yun kung ano? Hindi ganito. Gusto nyo kasama ang pamilya nyo dito, yung mga anak nyo, makakapagtrabaho kayo. Masasama nyo yung asawa nyo, yung anak nyo. Hindi okay yung ganon. Pero pagtanda nyo, siyempre, lalaki na rin sila, yung mga anak nyo, tatanda kayo. Pagtanda nyo, yung mga anak nyo, may sarili-sarili na ring buhay dito. Kailangan na rin nila magbayad ng mga bahay, ng mga rent nila, ng mga sasakyan. Paano nila mababayaran yun? Magtatrabaho sila. Matanda na nga kayo. Anong gagawin sa inyo? Dadalhin kayo sa mga home care, sa mga home for the aged. Tapos bibisitahin lang kayo tuwing linggo o kaya Sabado. Gusto nyo yun? Sige, punta kayo ng Canada. Okay. Yun naman sa part na yun, di ba? Na nabanggit niya yung tungkol sa yun, pag nagkaroon na ng chance na makarating nga dito, so makukuha nyo na yung family nyo, etc. Na yun nga, na magkakaano na kayo, tapos so makukuha ninyo yung anak nyo, tapos so sila naman yung nandito. So tapos yung sabi niya, so tayo naman yung tatanda, tapos sila naman yung, di ba, parang papalit sa, tapos yun nga daw, nadadalhin tayo sa home for the aged, kasi pag matanda na, kasi kailangan nila magtrabaho. So yun talaga yung practice ng mga Canadian, no, sa mga na-observe ko, na talagang no options or no choice talaga. Kung di ganun, hindi kasi katulad sa atin sa Pinas na marami tayong kamag-anak na pwedeng mag-asikaso sa magulang natin or isa sa kapatid natin na pwede siyang doon pumisan, no. So dito kasi ang program talaga, or ang practice, or talagang ang culture nila is ganun talaga. Kaya ganun talaga yung magiging in the end of the day, pag matanda ka na, talagang doon ka dadalhin ng mga anak mo. Na kaya nga may plan. Para sa akin naman, no, bilang isang magulang, kung halimbawa nadala ko yung anak ko, tapos sila naman, ako ay tumanda na, siguro kaya nga nasa decision mo yan kung plan mo talagang mag for good dito sa Canada, na ayun, na talagang magpalit ka ng status mo, maging Canadian citizen ka from Filipino citizen. So meaning talagang ito na yung gusto mong maging buhay. So dalawang option, it's either gusto mo lang dito as PR, or gusto mo ring maging dual. So Canadian, Filipino, dual citizen. So kaya nga you have to plan yourself, di ba? You have to iplano mo yung buhay mo. Kaya nga habang
na bata ka pa, nagtatrabaho, kailangan mo nang kailangan mong i-plan yung buhay mo. Kaya kailangan mong makuha ng mga sa life insurance, o sa about sa health insurance, etc. 'Di ba? Habang nagtatrabaho ka, habang malakas pa, kailangan mong magkumuha ng mga ganon. At least yun nga, or mag-ipon, pinaka the best mag-ipon habang malakas pa, 'di ba? So, in case na magkaedad ka, talagang ayaw mo yung buhay dito, na dito ka magtumanda na, yung na sinasabi nga na hindi ka pwedeng alagaan ng anak mo at kailangan nila magtrabaho. Which is totoo yun, na talagang kailangan nila magtrabaho naman para sa kanila din, na sa sarili nilang family, tas dadalhin ka na doon. Kasi ikaw, kung halibang matanda ka na wala ka nang kakayanan para magtrabaho. Para sa akin naman ako, mag-iipon ako ng pera ko. Pag ang alam ko, ang mga anak ko, na okay na sila, na settle na sila sa buhay nila, na naiayos ko na sila. At meron naman akong naipon, uwi ako ng Pinas. Doon ko i-plan yung naipon ko hanggang sa, yun, di ba? Mayroon kaming kahit papano hanggang sa, kahit magkaroon ka ng, kahit may edad ka na magkaroon ka ng pagkakakitaan, or konting kung anong pwede mong, or habang bata ka, nakapagpundar ka, or habang malakas ka, nakapagpundar ka sa Pilipinas. Kasi kung ayaw mo talaga yung programa nila na yun nga, mapupunta ka sa home for the aged, mag-ipon ka, umuwi ka ng Pinas habang malakas ka, gumawa ka ng plano mo na makapag ka ng kung anong negosyo mo doon, hanggang sa pagbalik mo doon, yun yung babalikan mo, may pumapasok na pera. Kahit may edad ka na, wala ka nang kakayanan na magtrabaho, at least meron kang negosyo na tumatakbo, 'di ba? Habang nandun ka, o kung may bahay ka man diyan, wag mong i-let go lahat ng ari-arian mo sa Pilipinas. For me, 'yun. For my own opinion, may bahay ako, may lupa, kung ano man may napundar ako. Wala akong planong i-let go lahat 'yan. Kasi yun nga, based dun sa mga nakikita ko or na-experience ko, na yun nga, yung pag matanda ka na nga talaga dito, kailangan sa sarili mo, kaya mo pa rin na magtrabaho kahit may edad ka na, kasi nga wala kang asahan kundi sarili mo. Kasi yung anak mo nga, may mga kanya-kanyang trabaho, may kanya-kanyang pamilya na, which is totoo yan. So yun lang yung masasabi ko dun sa nasabi niya about sa pagtanda. So ayan, check natin yung iba pa na panyang nabanggit. So Gusto ayan. niyo. Para sa Canada lovers dyan, kumusta na kayo? Napag-isip-isip nyo na ba ang aking sinasabi? Tayo naman is nagpapaalala lang. Papaalala lang tayo. Para dun sa mga hindi nakakaalam dito, siyempre binibigyan natin ng idea. Baka kasi kung ano-anong gawin nila, kung magsangla pa sila, magbenta pa sila ng kung ano-ano, kala kasi nila maganda dito, pero hindi. Yung mga content creator na ginagawang paradise ang Canada, ano yung mga yan? Negosyo nila yan. Dahil may mga contact sila ng mga agency. Siyempre, may magme-message sa kanila ng mga viewers nila. Dahil napakaganda ng Canada. Sir, paano ba makapunta dito? Ganyan, ganito. Ay, ganito lang. May message na yan, yung agency na contact. May commission na sila dyan. Wala naman silang pakialam dyan sa mga... So ayun, nabanggit niya yung mga tungkol sa mga parang niyang dinidiscourage yung mga may pangarap o nangangarap makarating ng Canada, dahil para sa kanya or sa na-experience niya sa kanyang buhay, siguro talagang bad experience talaga yung na-experience niya sa buhay niya, no? So dito sa Canada. So hindi naman sa lahat ng pagkakataon, siguro hindi buong Canada or the name itself na ang Canada, 'di ba? Akala mo maganda, paraiso. Siguro kung babalikan niyo yung mga reels ko, na totoo naman talaga na papakita mo yung kung paano ang Canada, kung ano yung kagandahan ng Canada, yung nature ng Canada din maganda. Nakakapasyal kaming mag-asawa last summer. Nakakapunta kami sa gusto namin puntahan pag may pagkakataon, at off sa work,
O pag binigyan ng chance na medyo hindi lang isang araw yung off, nakakagala kami, nakakapunta kami sa mga place na gusto naming puntahan, no? So tama naman yun. So hindi hindi yung sasabihin niyo na, oh, promotion, okay, so mga influencer or mga content creator, pinapakita yung ganda ng Canada na yun lang. Pero sa kabila ng lahat, totoo yun na wala kang gagawin kundi magtatrabaho. Of course, magtatrabaho. Kaya ka nandito magtrabaho, mag-iipon ka, di ba? So, pag may chance ka, gumala ka, mamasyal ka, reward yourself, no? Tama-tama yung sinasabi niya na kasi may mga contact na agency yan na binabayaran sila, wala silang pakialam sa mga pupunta dito na mapapasama yung buhay. Bakit ako? O almost 2 years na. So, hindi ko naman na-experience na yung mga ganong sinasabi niya. So far, so good. Survive. One of my sister-in-law, 10 years na siya dito. My brother-in-law, more than that. So, siguro talaga sa mga na-experience niya, siya yung naka-experience ng mga ganong sitwasyon na talagang para sa kanya, sinarado niya yung pinto niya sa sarili niya na ang Canada talaga is yun, marami siyang nasabi na hindi okay sa kanya talaga siguro. Yun, so yun, sa mga naghahangad, sa mga nangangarap na talagang gustong pumunta dito sa Canada at may opportunity. So tama naman yung sabi niya, just pag-isipang maigi, yung pupuntahan mo, yung magkaroon ka ng opportunity na magkaroon ka ng mga pagkakataon na mabigyan ng opportunity na makapagtrabaho dito. Subukan nyo muna bago nyo kumbaga wag mo nyong paniniwalaan muna yung mga ganong bagay na napapanood nyo. So pag nasubukan nyo, marirealize nyo o mapag-aaralan nyo kung para sa inyo ba ang Canada, dapat ba sa inyo ang Canada, or yun nga na para sa inyo nga ba talaga ang Canada o hindi. So for me, sa part ko or sa opinion ko or sa sarili kong opinion, so far I'm good. Okay para sa akin. Kasi gaya ng nasabi ko, magto 2 years na ako. So until now, hindi pa naman ako nakakauwi. So isang may share ko nga, di ba? Wala pa akong 1 year dito pero nakuha ko na ang asawa ko. So magkasama kami ngayon na halos mag 1 year na siya. Ako naman magto 2 years. Magkasama kami, isang pinagtatrabaho namin. So yun yung advantage no, na paras kaming nandito na nagkakatulungan. So kung noon dati nung ako pa lang mag-isa, so tama na nasusustain mo naman yung lahat ng pangangailangan at gastusin at kahit papaano may naitatabi ka. So nung dumating siya, naging mas maganda, no? At least 'di ba? Dalawa na kami yung nagtatrabaho. Before naman talaga, gaya nung nabanggit ko, is seafarer ako. So siya yung nagtatrabaho sa Maynila hanggang sa tumigil siya. Ako naman yung nagtrabaho for almost 11 years in the cruise ship industry. So malaki naman yung bigayan o kitaan doon. Pero nang nagkaroon ng opportunity na makapag-work dito sa Canada, diba, binigyan tayo ng pagkakataon ng ating ng ating brother-in-law, 'di ba? So salamat sa kanya, 'di ba? Yun. Tinry natin yung opportunity na binigay sa atin. So far nandito ako till magto 2 years na. I'm happy. Happy kami mag-asawa. At yun, mas more happy at tinatarget namin na sana nga magkaroon din ng chance or opportunity yung gaya nung nasabi na yung anak mo dadali mo dito. Oo, talagang ini-encourage ko na makarating din dito at maranasan niya kung talagang para sa kanya ang Canada. 'Di ba? Ganun lang 'yun, to give a chance. So sana nga in God's will at kami magkakasama-sama ng buong family, 'di ba? Kahit may edad ka na, kahit may sarili ng pamilya yung anak mo, gusto mo rin matulungan, mabigyan ng pagkakataon o matulungan siya na makarating dito at maiparanas at malaman niya, 'di ba, na ay wag ka na pumunta rito kasi hindi naman okay din, ang hirap, puro trabaho yung sabi. Pero pag may opportunity siya, why not? Ipasubok mo sa kanya hanggang sa siya na mismo yung makakaranas ng
ano ba ang buhay at ano ba ang mayroon dito sa Canada? Kung talaga bang worst nga ba or scam nga ba ang Canada? Yun lang guys, at salamat at sana panoorin nyo ito sa sa FB ko na post ko. Sana comment down below ano yung gusto nyong topic or ano yung gusto nyong itanong na pwede natin i-discuss. So yun, willing to tackle that one. So yun lang, and sana wag kayong magsasawang manood ng mga post ko, 'di ba? Thank you, and yun, I just wanna show you yung background ko na ayan, nasa likuran ko na puting-puti na snow yung paligid na yun. So yan, at thank you, and lagi ko sinasabi, always God first and stay safe and have a good one until next video. Bye.